notebook. Pinasulat niya ako ng letter. Kasi grade 1 ako noon, ayaw kong pumasok. Kailangan papasok ako kasama ko yung nanay ko. So sabi ko sa lola ko, Abo, ayaw ko na mag-aral dahil kailan. So sabi ko lang yung nanay ko. Talagang kung dalawa ng nanay ko, naghihinahan sa eskwelahan. Minsan si mama, 10 araw, 10 klase ko, nandun siya nakabantay sa likod. So sabi ng lola ko, sige, gumawa ka ng kasulatan. Na kung saan, sinasabi mo na ako lang sisisihin. Hindi mo sisisihin sa dad mo, ika-test mo, ika-marisa mo, nanay-tatay mo, at akulin mo, kung lumaki ka ng mangpang at walang alam. So gumawa ako. Yung letter na yun, tinago niya for 20 years. 20 years na tinago, dinala ka na sa Canada, almost 10 years yata siya nag-stay doon. Then after nun, pagbalik na dito, pagtapos ako, tapos, binalik na sa akin, sabi niya, ako, I'm proud of you, binalik niya ako. Sobrang, ipag-realize ko na uwi siya sa bahay, sa Manila. Nagkaroon siya ng sakit nun kasi knowing Abu, very, very matapos talaga si Abu. Kailangan fear ka rin sa kanya, lalo na may sakit siya. Kami dalawa ng nanay ko, hindi namin ang gagawin namin kasi 85 years old siya, akala namin yun yung time na mawawala na siya sa amin. So, ang ginawa namin, wala akong work noon, isasalita kami ng mama ko. Gagawin namin, punta ko sa hospital, papacheck up siya, tapos sinemo na naman ng doktor niya. Sabi niya, go suwa siya ng pagkain ng lola mo. Ang nangyayari ko, for 4 months, every day, iisip kami ng 6 a.m. Lalakad kami papuntang Loreto Church, tapos magsisipa kami. Then after nun, after natin magsipa, mamamalay kami. Sabi ko sa kanya, gulay, ay, gusto na ng baboy. Kahit gulay nung sinigang na baboy, nagyan ko lang yung ganun yung mga kinakain niya. Tapos, pagkakakain siya, siyempre, takal na takal, kasi nga, diabetes siya. Gagawin naman niya, hindi ko makakalimutan yung tinidor. Gagawin niya, itutusok pa niya mismo sa ano, tapos ako, ano yan? Di, last na to, bukas kaya na naman ako. Yun yung mga memories ng sa lola ko na sobrang pinatreasure ko. Bali, eto, gusto ko lang sabihin sa kanya, sobrang daming salamat. Kasi yung komportable buhay na kinagulatan namin lahat ng magpipinsan, alam namin pinaghirapan niya lahat yun. Pinaghirapan niya yung pagtapusin niyo sa anak niya. Lahat yung nakatapos. Siyempre, ang makinabang sino, kami ng mga apo niya, na kahit kailan, hindi nakaranas ng tulad. Salamat sa lahat ng pag-aalalay, sobrang pagmamahal, na pagtipok, alam niyo, mawawalan pa lang kami, mawawalan pa lang bawat isa sa amin, alam na namin na nandiyan siya, nakalalay. So, sabihin ko lang sa lola ko, mahal na mahal kita, Apo. Sama mo na siya early, mamimiss ko yung pagkabili mo, mamimiss ko yung ingay sa bahay, lalo na yung boses ni Tita Bimbo na sobrang lakas, nakakala mo lagi sinisigawan. Mamimiss ko yung paghalin ko sa'yo, tuwing magpapaalam ako, uwi ako ng Manila, mamimiss ko yung yakapin ka, mamimiss ko rin yung paghawak sa malaking mukha na sinasabi ko. Every time na sinasabi ko sa kanya na, ako, buksan na natin yung chan ko, alam ko, buwagin ko naman yan. Isasabihin lang niya sa akin, lumalakak ka talaga. At yung pinaka-mamimiss ko, sabihin ko sa kanya, be good, always be good, Apo. Sabi niya sa akin, lola ka, mabait ka lang ako. Tapos pag nagsabi ko, sinabihan ko sa I love you. Ang sasabihin niya, mahal na mahal ka. Tapos, yung pinaka-last na yung nagpunta kami, kasama namin si Tita Bimbo, yung December 30, kasama ko yung mga katrabaho ko. Nag-pwede siya sa doktor na kasama ko. Sabi niya, konsuelo ako sa mga anak ko, lahat yan ang pagdamos ko. Sobrang proud na proud ako. Paulit-ulit na sinasabi yun. Sabi ko nga naman, sa ating pong pamilya, sobrang spoiled kaya ako. Lahat ng pagmamahal, lahat ng support na ibigay ko sa mga anak. Kaya, siguro, ganun na lang. So, blessed din siya. Tapos, we are so blessed na siya yung naging lola natin, siya yung naging ilan ng mga sa'yo. Dito ko, ano po, I love you po.
Parang talagang malapit na malapit siya sa lola niya. Pero alam niyo po, for the family, you're lucky enough. Kasi 80 plus na siya, di ba? 88? Oh, see? Kasi lifespan ng mga tao ngayon ay napakaano na, di ba? 60, parang maswerte ka na pagkaling senior citizen ka. Pero si Apo talaga marami na pong bonus scaler, ano? Pero at least nakakatulong marinig na lahat ng mga anak niya pinag-aral niya. Nagsumikap siya, yan naman ang role natin tayo mga nanay, ang hindi mahirapan. So ngayon po bago natin ituloy yung iba pang magsasalita, sama-sama po natin tunghayan yung naging buhay ni Marilyn sa pamamagitan ng St. Peter's Live Show po.